Sumainyo ang Panginoon. So, sa patuloy nating pag-inilay sa mga araw ng ating paghahanda, yung unang araw ay ang pagtutuon ni Juan Bautista at ang pagtutuon ni Jesus sa kanyang mga gawa. Pangalawang araw ay ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang lahi. Pangatlo ay ang pagtugon ni San Jose na kasing alaga sa pagtugon ni Maria. Yung pang-apat ay ang panalangin ni Zacarias na nawa ay maghintay tayo sa panahon ng Diyos. At kahapon ay ang pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria, ang hamon na maging mabuting balita. Ngayon naman, ika-6 na araw ay ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. So makita natin na noong si Maria ay binati ng Anghel Gabriel, ay kaakibat nito ay pinahayagan siya hindi lamang ng mga bagay na nauukol sa kanya, ngunit ganun din para sa kabuuan ng paghahari ng Diyos na kaakibat ng pagdadalang tao ni Elizabeth na magluluwal sa upang pangunahan ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos ni San Juan Bautista. Ang sabi nga po natin, isa sa bahagi ng ating pag-inilay kahapon ay alin? Yung maging mabuting balita. Pero nawa, yung balita na ating napakinggan o kaakibat na kaalaman sa nabanggit na balita ay hindi lamang manatiling kaalaman. Sabi nga, hindi lamang yung marami kang informasyon, ngunit yung informasyon na alin na kailangan mo sa mga pagkilos mo sa daigdig na ito. Kaya po minsan sabi natin na yung problema ngayon ay information explosion. Ang daming mga informasyon. Pero ang problema ay alin? Hindi ngayon problema yung kung kailan tayo kukuha ng informasyon. Siguro, yung kabataan namin, medyo mahirap. Wala pa kasi internet noon eh. Pupunta ka pa sa library para mag-research. Iisa-isahin mo pa yung libro. Hahanapin mo pa sa catalog. Hahanapin mo pa kung alin doon. And then, ay unti-unti mong babasahin. Ngayon, ganun pa rin. Maghahanap ka pa rin ng tamang libro. Kasi daming libro ngayon. Kapag nag-search ka sa internet o kahit sa lugar, ay maraming ibibigay sa iyo. Kaya lang, nasa iyo pa rin ang mamimili kung alin doon yung nakikita mong tama o mali. Kaya lang ngayon, mas mabilis na. Kinakailangan mo lang ng computer o laptop or cellphone and then internet connection. Pwede mong gawin sa loob ng iyong bahay, sa loob ng iyong eskwelahan. So bahagi yun, basta nakakunik ka lamang, ay mas madali ngayon ang information. Pero sabi mo mayroon ngayong explosion of information. Pero bahagi na alin, sana yung information na yon
ay hindi lamang manatiling kaalaman o knowledge. Kasi useless yun eh. No? Kahit na sabihin mo ngayon na hindi na uso ngayon yung tinatawag na walking encyclopedia. Ano? Kasi ngayon ay pwede na may internet ka at mayroon pa ngayon rin AI. Ano? Yung chat GPT. Ano? Yung siya na ang maghahanap sa iyong informasyon sa internet. Yung nga lamang, medyo magbabayad ka. Ano? Pero one click lang, kahit na yung translation, pupunta ka sa ibang bansa, no? Bahagyo. Ngayon may mga employees na pumupunta sa ibang bansa, ang kanilang communication na yun, yung ano lang, yung translator, Google Translate, kundi kaya ay mga applications sa cellphone, nagkakaintindihan na. Ano? So, pero para saan yung information? Para ikaw ay kumilos ng maayos. No? Hindi sapat yung marami kang alam, hindi mo naman magagamit kasi wala kang pagkakakamitan. Ano? Kahit na sabihin mo na marami kang alam sa buhay politika, ay hindi ka naman mayor. Ano? Anong magpakialam mo doon? Hindi ka naman mayor. O kahit na marami kang alam tungkol sa mga gawain ng pagkilos, halimbawa ng isang software engineer, ay hindi ka naman software engineer, magsasaka ka. So anong hanapin mo? Ay yung magagamit mo. Ay di yung hanapin mo dapat rin yung pagsasaka. Ano? Kasi yun ang kailangan mo eh. At yun ang magagamit mo. At yun ang masusubukan mo. Sabi nga, makikita mo kung tama yung informasyon na ginawa mo o hindi. Ano? Makatutulong ba sa iyo o hindi. Kaya, sabi ko nga, baka sa sobrang dami ng ating information, sana mapili natin yung mga bagay na sa tingin natin magagamit natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito at nang sa ganon, umunlad tayo. Si Maria, binigyan siya ng information. Anong ibinigay sa kanyang information? Ang pinsan mong si Elizabeth ay nasa ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Ano? So, ibig sabihin, nakita niya na rin yung information na yun. Anong magagawa ko? Bibisitahin ko yung aking pinsang si Elizabeth na nagdadalang tao. At tama-tama, ano? Yung kanyang ginawa, yung kanyang information, nagamit niya. At nakatulong siya. Nakatulong siya, lalong-lalo na saan? Hindi lamang kay Elizabeth, kundi sa dala-dala ni Elizabeth na walang iba kundi si San Juan Bautista. Napuspos ng Espiritu Santo ang nasa sinapupunan ni Elizabeth, gawa ng dinalaw siya ni Maria na dala-dala naman niya sa Jesus. So bahagyo yun. Sabi nga sa buhay natin ngayon, nakalagay rito yan na dala ng biyaya. Ay itong biyaya nito ay walang iba kundi yung awa. Yung awa natin, maalis tayo sa kasalanan, mapuspos ng Espiritu si San Juan Bautista na siyang mangunguna kay Jesus. Kaya yun din yung hamon na yung pinapapanig sa atin. Yung bang ating kaalaman na ito ay hindi lang dapat naririto. No? Dapat na pupunta sa pagkilos at nagkakaroon ng kaganapan. Yun yung kahalagahan ng kaalaman. So,
Hindi mahalaga na marami kang alam. No? Yung iba, sabi nga nung iba, ngayon kasi uso kasi yung YouTube no? Sabi niya kumisan na yung iba tinatanong yung mga influencer, kung tawagin natin, mga YouTube. No? Sabi, hindi ka ba natatakot na baka magaya yung pamamaraan mo ng iyong pagtatanim? Sabi, hindi. Ano? Kasi kahit sino pwede magkaroon ng kaalaman yan eh. Pero yung tao lamang na may puso, yun lang ang gagawa niya. Ilan lang yun. Bahagi yun. Makita ko natin, maraming pwedeng sabihin natin na alam ko yan. Hindi naman kumikilos. No? Hindi, yung paanyaya ng tunay na kaalaman ay alin? Inilalagay sa pagkilos. At yung pagkilos na yon, magbibigay ng tunay na pagpuntan at pagtugon sa panawagan ng buong may kapal. Yun ang nais ng Diyos. No? Hindi lang para maiwan dito. Kinakailangan ay magbigay ng pagpapanibago sa ating pagkilos sa daigdig na ito. No? Kinakailangan humantong sa paggawa. No? Kaya yun ang ginawa ng mahal na Birheng Maria. Nagmadali siyang dalawin si Elizabeth sa kabundukan ng Judea. Siya galing sa Nazareth, Galilea. Malayo po yun, magkaibang probinsya yun. No? At yung pamamaraan lamang ay sa pamagitan ng paglalakad o di kaya ay sa pamagitan ng hayop, no? Ng asno o pwedeng kabayo kung mayroong mga kabayo, pero kalimitan ng panahon na yon ay ang ginagamit ay asno. Pero ito, no? Makita ko natin yung paanyaya na ipinapahayag na Jesus. Nawa katulad ni Maria, yung mga bagay na alam natin ay mailapat natin sa pang-araw-araw natin pagkilos upang sa ganon ay magkaroon ng kaganapan na ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin na karunungan ay hindi lang manatili sa ating utak, ngunit maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay na siyang magdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. No? At yun naman yung makita ko natin, ay huwag tayong matakot na subukan yung ating mga kaalaman para makita natin yung maraming pagunlad na makita natin sa daigdig na ito. No? Ang kalimitan nga raw, kaya tayo ay napipigilang lumago. Ano yun? Tayo ay nauunahan ng takot. Maliwanag ko, no? Bahagi ho, kung inyong maalala, anong sabi ng Anghel Gabriel kay Maria kahapon? Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Yung ginawa, yung maramdaman natin, ano? Huwag rin tayong matakot sapagkat kinalulugdan tayo ng Diyos at nais ng Diyos na rin lumago tayo. Maaari siguro hindi kaagad-agad. Pero huwag natin kalimutan natin, nais ng Diyos na lumago tayo, makatulong tayo. Baka may mga Elizabeth na nasa paligid natin na nangailangan ng tulong at pag-alalay. No? Ay gumawa tayo ng paraan na sila rin ay matulungan sa kanilang kalalagayan.